Okay, so nasa panibagong topic na naman tayo sa statics of rigid bodies. No? So ngayon, pag-aaralan natin ay about sa equilibrium of force system. Okay, so syempre alam naman natin, yun nga, get your calculators. Syempre, and as well your pen and scratch paper. No? So sa ating lesson ngayon, kailangan nating i-recall yung state of equilibrium and determine the different types of support. At syempre, kailangan nating matutunan na mag-evaluate ng force system sa isang equilibrium. So, ano bang ibig sabihin ng equilibrium, no? So, ngayon, i-recall muna natin ano ba ulit yung state of equilibrium na napag-aralan natin dun sa video number 1, no? Kasi kung previously, yung mga pinaggagawa natin, kung maaalala natin, ginawa natin ay nag-combine tayo ng mga forces, no? So, kapag meron tayong inclined force, ginagawa natin, nire-resolve natin siya into components. Tapos kung may mga distributed loading tayo, ang ginagawa natin ay hinahanap natin yung resultant. So kung previously yung mga resultant of forces, yung hinahanap natin sa ating force system, so ngayon naman sa ating lesson, hahanapin na natin yung reaction at supports, no? So ito talaga yung laging ginagawa natin bilang civil engineer. So ito na talaga yon, yung dito na talaga nagsisimula yung lahat sa pagiging civil engineer natin, okay? So, bago tayo maging civil engineer, syempre, una, pag-aaralan muna natin yung mga theories. Okay, so naalala nyo itong figure na to, siya ay nasa video number 1 natin. Okay, so gusto ko lang bigyan ng pansin ulit na yung ating fundamental axiom of mechanics is sa number 2 natin. So, sinasabi ulit na nasa state of equilibrium daw yung ating forces kapag meron tayong equal magnitudes oppositely directed along the same line of action. Okay, dapat collinear sila, syempre. So, ibig sabihin, kapag daw ako ay mayroong forces, ayan, meron tayong 2 forces, tapos sila ay equal magnitude, and then oppositely directed, so oppositely directed along the same line of action. So, ibig sabihin, nasa state of equilibrium yung ating force system. Okay, so katulad dito, no, katulad ng in-example ko sa inyo before, for example, kapag ako ay nag-exert ng force dito, tapos, syempre, yung isang person nag-exert din ng force sa kabilang side naman. So, kapag yun ay equal magnitudes, oppositely directed along the same line of action, so, ibig sabihin, paulit-ulit na ang ating force system ay nasa state of equilibrium. So, ibig sabihin, balance po siya, no? Nakabalance yung ating force system, no? So, ibig sabihin, yun nga, kapag balance ang ating force system, kapag tayo ay nagkaroon ng summation of forces, so ibig sabihin siya ay equal to 0. Okay? So kapag din tayo nagkaroon ng summation of moment, sa ating force system, siya ay magiging equal to 0. Okay? So yun po yung sinasabi nitong state of equilibrium natin, no? So ulit, ibig lang sabihin nitong state of equilibrium po natin, nasa balance yung ating force system. So, therefore, kung balance po ang ating force system, pwede tayong gumamit ng ating mga equations. So, at yung mga equations na lagi nating ginagamit ay yan, upward positive, summation of forces vertical is equal to 0. So, positive to the right, summation of forces horizontal is equal to 0. And syempre, yung ating, kung gusto nyo clockwise positive, syempre, yung summation of moment natin is equal to 0. So, itong mga equation na to, kapag nakita nyo yung equation na to, ang tawag po dito ay yung ating equations of equilibrium. Okay, so kapag syempre, nasa state of equilibrium yung ating force system, so therefore, we could use yung ating mga equations of equilibrium. So ito pala yung tawag dun, equations of equilibrium. So di ba kung naaalala nyo, itong mga to, yung summation of forces vertical, summation of forces horizontal, lagi natin yan nagagamit kapag naghahanap tayo ng mga resultant, no? Doon naman kay moment, ito na pag-aralan natin siya doon sa ating second video, yung moment of a force. So, ganyan yung ginagawa natin, no? Again, kapag po nasa state of equilibrium yung ating force system, kapag siya ay balance, we can use our equation of equilibrium. And syempre, kapag nahanap na natin yung equations of equilibrium, kung previously sinasolve po natin yung ating mga resultant, so ngayon naman, dito sa ating lesson na to, so, ayun, wait lang, di pala naayos. So, ngayon, sa lesson na to, i-consider din natin itong action and reaction of forces. Kasi, kung previously, ang ginagawa po natin, ano ba yung mga pinagsasolve natin?
'di ba? Replace the loading with a single resultant. So ayan, ito po yung sinasave yung kino-compute natin, no? Yung ating mga loadings, ginagawa nating isang resultant. So ayan, yung mga loadings natin dito, hinahanap natin yung resultant of moment. So ganun din dito, may loading tayo dito, yung triangular, rectangular. Kapag hinanap natin, kakaroon tayo ng single na resultant for. So ganun din dito, no? Hinahanap lang natin yung equivalent, no? Yung replace the loading with equivalent resultant or yung moment na experience ng ating force system. Okay? So ngayon, kung dati ganun yung ginagawa natin, ngayon itutuloy lang natin yung ating mga sinosolve before, no? So kung before, ang hinahanap po natin ay yung ating mga resultant. So in this lesson, for example, okay, resultant. So kung example, resultant, no? So in this lesson, ang hahanapin natin ay yung mga reaction of forces, no? So ayan, may mga reactions tayo dyan. So dito, may mga reactions tayo dyan. Dito may mga reactions din tayo, okay? So again, kung previously ang mga sinosolve natin ay mga resultant, so ngayon naman, ang focus ng ating lesson, ayun po, hahanapin na natin yung mga nasa support. So kung naalala nyo, kanina sinabi ko, ito yung simula ng pagiging civil engineer natin. So syempre, ito yung simula dahil, ayun, isosolve na natin yung mga forces sa ating mga supports or yung tinatawag nating foundation. Okay, so kung ito yung ating force system, so ito yung ating mga forces, so nasaan yung support dyan? So ito po, itong tinatawag na fixed support. So ang reaction sa ating fixed support, meron tayong horizontal, vertical, at saka moment. So pag muna kayong malito, no? So bakit ba tayo may mga araw-araw na yan? I-explain ko sa inyo mamaya. So pinapakita ko lang dito sa slide natin na ito, na yun nga, kung before ang hinahanap natin ay yung mga resultant ng ating loading. So ngayon, hahanapin na natin yung mga reactions at support. So kung dito naman sa figure na to, kung meron po tayong fixed support dito, so meron tayong vertical, horizontal, at saka moment na isosolve dun, na nararamdaman doon sa support system natin or dun sa foundation po ng ating structure. Okay? So, syempre, para malaman natin yan at para mas maintindihan natin, alamin muna natin yung iba't ibang uri ng type of connection, okay? Or supports para sa ating coplanar structure. Okay, so sinabi dito, ayan, may mga different type of connection daw tayo. May light cable, may rollers, tas smooth contacting surface, hinge, slider, fixed, collar support po na to, fixed connected collar, tsaka fixed support. So, ano namang ibig sabihin nito mga type of connection natin? So, syempre, dun sa mga structural members natin, kapag pinagsama-sama natin yung mga members natin, for example, meron tayong diba sa bahay, para sa isang bahay, kailangan natin ng mga mga beams, syempre. Kailangan natin ng mga beams, kailangan din natin ng mga columns. So, ngayon, pag yung mga beams natin, tsaka mga columns natin, pinag-connect natin sila. So, therefore, magkakaroon tayo ng type of connection. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit tayo may connection. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng beam lang, no? Hindi rin naman pwedeng poste lang. So, ngayon, yung beam, tsaka yung mga poste natin, kapag pinagsama natin, nagkakaroon ulit ng type of connection. Okay? So, ngayon naman, syempre, kapag type of connection na ang pinag-uusapan natin, hindi naman natin, pag mag-solve na tayo, hindi naman natin idodrawing yan isa-isa na ganyang kaganda, no? Ayan, idodrawing nyo. Sobrang ganda naman ng mga supports natin, no? So, pagka magsasolve tayo, hindi na natin idodrawing yan ng ganitong itsura. Okay, so that's why we have this idealized symbol. Okay, so kapag meron po tayong light cable, so ito yung idealized symbol natin, no? So kapag parang pag nagdo-drawing tayo ng free body diagram natin, so ito na lang yung ating mga gagawin. So kapag roller support naman, makikita nyo, lagi siyang may parang gulong sa ilalim, no? So, ma'am, sir, anong tanong po? Kailangan po ba iyang kabisaduhin? Yes po, kailangan niyang kabisaduhin dahil hanggang sa mga susunod na years nyo po sa engineering, that is kung kaya nyong mag-stay. So, ayan, no? Hindi ko naman kayo tinatakot, pero kailangan nyo talaga mag-solve. So, yun, anyway, sa mga susunod nyo na years, ito rin po yung ating mga gagamitin. Okay, so sa 4th year nyo, sa 5th year nyo, sina roller, sina hinge, fixed support, sila rin po yung inyong makikilala or makikita. Okay, so for roller support, nagagamitin natin hanggang sa
for the rest of our lives kapag naging civil engineers tayo. So, yan, sa roller support, meron tayo laging makikita na mga parang gulong, okay, sa ating drawing. Okay, so for roller support, sinasabi niya na yung force daw na kayang i-resist ng ating roller ay yung perpendicular to the surface lang at the point of contact. So, ano bang ibig sabihin nun? So, for example, no, let's consider a chair. Yung roller chair, okay, yung sa office na lagi nating nakikita, di ba? May chair, tapos ang kanyang support, may gulong din sa ilalim, di ba? So, di ba kapag meron tayong office chair na roller, for example, ayan, may tao na nakaupo dyan sa ating office chair. So, ibig sabihin, kapag tayo ay naupo, yan yung ating weight. So, ibig sabihin, kayang i-resist no ating office chair, yung ating weight, syempre. For example, weight na lang. So, kayang i-resist ni chair yung ating weight. However, kapag nauupo tayo dito sa chair, di ba alam naman natin na pwede tayong gumalaw ng lateral movement, di ba? So, therefore, hindi yun kayang i-resist ni roller support natin. Kaya naman, ang sinasabi, ang reactions natin, ito, which is this one, yung ating vertical force, ito, nakalagay, yung perpendicular force, perpendicular to the surface at the point of contact. So, ibig sabihin, yun yung ating unknown. Okay, so kung ano lang yung kayang isupport ng ating connection, yun lang po yung hahanapin natin na unknown. Okay, so ibig sabihin, kaya siya may vertical na force, ibig sabihin yung ating reaction, hindi niya kayang gumalaw vertically. So, ibig sabihin, ganun din sa ating roller chair. Kaya niyang gumalaw ng horizontal movement, pero hindi naman niya kayang gumalaw ng vertical movement. So, yun dahilan, no, kung bakit meron tayong isang force na pataas or perpendicular to the surface at the point of contact. Okay, so yun yung ibig sabihin niya. Okay, kaya siya may vertical force kasi kapag dun sa ating example na roller chair, hindi natin kayang gumalaw up and down. Ang kaya lang niyang gumalaw, yung roller natin, ay yung lateral or horizontal movement. Okay po? So, ganun din sa cable, no? Meron tayong, yung ating reaction daw, it acts in the direction of the cable of the link. So, for example, meron tayong cable. So, syempre, yung ating reaction acts in the direction at the cable of the link. So, for example, meron tayo dito, let's say, lubid na lang, kunyari yan, no? So, yung lubid natin, for example, meron tayong force dito, may force tayo dito, hinila ko yan, or may isang tao humila dyan, may isang tao humila dito. So, syempre, itong lubid natin, or yung cable link natin, ang mangyayari dyan, di ba, mai-straight, okay? Kasi merong force, okay? At yung force na yon ay yung in the direction of the cable or link. So, that's why, yun nga, yung ating cable or link acts in the direction of the cable or link. Okay, so yun po yung ating symbol supports for our coplanar structure. So, para mas maintindihan pa natin, try pa natin dito, no? So, for example, di ba, sa smooth contacting surface, kung meron daw tayong ganitong uri ng support, so, syempre, di ba, yung ating pinag-aralan sa Fundamental Axiom of Mechanics, meron tayong law of action and reaction. So, syempre, kung si smooth contacting surface, nakapatong lang naman siya dyan, so, therefore, yung magiging reaction mo ay perpendicular dun sa point, dun sa surface at the point of contact. Okay? Kasi pinatong mo lang naman eh. Parang yung example ko, di ba, yung meron tayong lamesa, tapos may dumating na Shopee, di ba? Shopee. So, yung si weight ni Shopee, yun yung ang kaya lang na i-react ng ating table ay yung against sa weight ni Shopee. So, ganun yun, no? Yung ating smooth contacting surface, yung kaya lang niya i-resist ay yung ating vertical force. So, for example, dito sa ating smooth pin connected collar. So, di ba kung makikita natin sa collar natin, kaya niyang mag-slide left and right. So, ibig sabihin, hindi niya kayang i-resist yung horizontal movement natin. Pero kaya ba niyang gumalaw up and down? So, hindi, no? So, ibig sabihin, kaya niyang i-resist yung vertical movement. So, that's why meron tayong one unknown at the reaction, yung ating reaction dito ay yung force na perpendicular to the surface at the point of contact, no? So, kung ano, yung forces na kayang i-resist ng ating support, yun yung nagiging drawing natin para sa ating idealized structure, no? Tsaka yung kaya nating force, yung unknown na sinosolve natin. Okay?
So, yung pag meron din po tayong smooth pin or hinge, so meron din, ano ba yung kayang i-resist ng ating smooth pin or hinge? So, kapag meron tayong smooth pin or hinge, ang kaya pong i-resist niyan ay yung vertical, tsaka horizontal. So, bakit? Kasi dito, dito sa ating support, hindi naman niya kayang gumalaw up and down. So, hindi rin niya kayang gumalaw left and right. So, therefore, kaya niyang i-resist si vertical forces tsaka si horizontal forces. Okay, so dito naman sa slider or yung fixed connected collar natin, so kaya ba niya? Kaya ba niyang gumalaw na up and down? So, yes. So, kaya ba niyang gumalaw left and right? No. So, therefore, meron tayong force. Okay, so kaya niyang meron din siyang moment dahil hindi niya kayang i-resist yung meron din tayong moment dahil okay naman, dahil kaya niyang i-resist siya, no? Nagwo-work siya against moment. Okay, so ayan yung ating mga forces na kayang i-resist ng slider tsaka fixed connected collar. Okay, so again, kapag naman and then kapag naman para sa fixed support, meron tayong 3 unknowns. Okay, so ayun, bakit naman 3 unknowns? Kasi for example, nakikita natin yung mga ang tawag kasi dito ay cantilever beam. So syempre, for example, meron tayong rebar, okay? Tapos nakabaon yung ating rebar dito sa ating semento. So syempre, yung rebar ba, kaya ba niya mag-move up and down? Hindi. So therefore, meron tayong kaya niya i-resist yung vertical forces. Kapag ba yung rebar nakabaon sa ating semento, kaya ba niyang gumalaw left and right? Hindi. So therefore, kaya niya i-resist yung ating horizontal forces. So kapag ba yung rebar natin nakabaon sa semento, kaya niya ba magkaroon ng rotation? So hindi. So that's why kaya niyang i-resist yung ating moment. So yun po yung ating ibig sabihin ng symbols ng ating type of connection or supports po natin. Okay? Kung ano yung kaya niyang i-resist na forces, yun po yung ating unknowns or yung isa-solve natin para malaman yung reactions at supports or yun nga yung foundation na tinatawag natin, no? So ayan, kung gusto mo talaga maging civil engineer by heart, so dapat excited ka, no, na magsasolve na kami ng mga reactions sa ating supports or yung malalaman ko na yung mga reactions sa foundation. Okay? So ayan, pero kung nag-engineering ka lang naman para maging cool ka tignan, medyo mag-isip-isip ka kasi medyo mahirap yung pinasok mo, no? Sana matutunan mo rin siya mahalin by heart, yung engineering natin, okay? So anyway, para mas maintindihan natin siya, gamitin natin muna sa short example. So bakit short example? So gusto ko lang ma-exercise muna natin yung mga reactions at support. So ito yung beam natin, no? Kung naalala nyo, sinolve natin siya before, nire-replace natin yung mga reactions, no? Ay yung ating mga loadings, nire-replace natin siya ng into a single resultant. Okay, so kung before, single resultant, yung hinahanap natin, okay, resultant. So ngayon, hahanapin natin yung mga reactions at support. So bago tayo maghanap ng reactions at support, nasan ba muna yung ating mga reactions, okay? So ayun, meron dito sa side na to, sa point O, meron tayong hinge. Syempre yung drawing niya, kung maaalala natin, meron tayong hinge. Then dito sa part na to, dito sa point na to, meron tayong, anong tawag dyan sa roller? Sinabi ko na di ba? Anong tawag dyan sa support na yan? So pag may nakikita tayong parang gulong, therefore siya po ay roller, okay? So ano ba yung mga uri, no? Ayan, no, yung mga uri ng forces na kayang i-resist. So sabi, kapag si roller, ang kaya niyang i-resist ay vertical forces lamang. So therefore, for roller, magkakaroon tayo ng reaction vertical, okay? So kapag naman sa hinge dito kay point O, ano ba yung mga forces na kaya niyang i-resist? Okay? So sabi, kapag kay hinge daw, kaya niyang i-resist. Ayun, meron tayong vertical tsaka horizontal forces. So ganun po gamitin itong ating table. Okay? So titignan nyo lang sa table ay smooth pin or hinge, kaya niyang i-resist ay vertical, horizontal. So para naman kay roller, ang kaya niyang i-resist ay vertical. Okay? So another example. Okay, meron ulit tayong beam. Okay, so kapag beam, napapansin nyo, anong meron ulit? Ang mga supports natin ay meron parang gulong. So therefore, it is anong klase ng support? Tignan nyo po dun sa table.
Ano pong klase ng support? Okay, so, ayan. Meron tayo ulit na parang gulong. Siya ay roller. So, dito naman sa kabila, kung mapapansin nyo, para siyang triangle, no? So, ito yung drawing para sa ating mga pin or hinge support. So, kung meron tayong titignan natin sa ating mga pintuan, di ba yung bisagra, di ba? Kaya niyang, hindi naman siya, kapag may door tayo, sa bisagra. Okay? So, ito yung ating pinagdidikitan ng door. So, di ba kapag ang door natin, hindi naman siya gumagalaw up and down. Okay? So, hindi naman siya gumagalaw left and right. So, therefore, kaya niyang i-resist ay vertical at saka horizontal moment. However, alam naman natin yung door natin, meron siyang moment, no? Diba? Kasi nagkakaroon siya ng rotation, ng turning point. So, therefore, hindi kayang i-resist ni hinge yung moment. Vertical tsaka horizontal forces lang. So, para naman kay roller, katulad nung sa previous example natin, ano lang po yung force na kayang i-resist ni roller? Ano po yung force na kayang i-resist ni roller? Okay. So, di ba? Kaya niyang i-resist ay vertical forces. So, salamat, Dora. Okay. So, ayan. Yung ating examples. So, ano pa? Ayan. Yung katulad nung yung sinolve natin, no? Before. Or nasa ano yata to? Nasa couple moment yata. Okay. So, ayan. Kung ito yung beam natin. So, nasan ba muna yung ating support? So, yun yung una nating i-identify, no? So, nasaan yung support at ito yung support natin. Siyempre, dun nakadikit yung ating beam okay? So, kung ito yung support natin, anong type of support po siya? So, tignan natin doon sa ating table. So, dun sa table natin siya ay yung nasa pinakahuli. At meron tayong fixed support. So, kapag fixed support, so, syempre, hindi naman kayang gumalaw up and down ni beam. Hindi naman kayang gumalaw ni beam ng left and right. And hindi naman kaya magkaroon ng rotation ni beam. So, therefore, siya ay fixed support at ang mga forces na kaya niyang i-resist ay horizontal, vertical, at saka moment. Okay, so, paano po yan? Baliktad po yung drawing nyo. So, okay lang yan, no? I mean, ang mahalaga naman, yung vertical, pinapakita nito na vertical forces. Ito, pinapakita niya na horizontal forces. At ito, pinapakita niya na moment. Pero sige, kung para sa ikapapanatag ng loob ninyo, so, ayan, gayahin na natin, okay? So, ayan, meron tayong horizontal. Kaya niya mag-resist ng horizontal forces, kaya niya mag-resist ng vertical forces, and most importantly, kaya niya mag-resist ng mga moment. So, yun yung gamit ng symbols of application natin. So, paano naman kapag ganito? So, kapag ganito, ang ginagawa natin, syempre, hanapin natin yung support. So, ilan ba yung mga support dyan? Asaan ba yung mga support natin dito? So, dito, syempre, ayun, kay point B, meron tayong, ano pong tawag dyan? Triangle. So, syempre, hindi triangle yung, hindi triangle yung tawag niya. Sinasabi ko lang na meron tayong parang triangle, at siya ay hinge support. At kapag hinge, ano po yung kaya niyang i-resist? Kaya niyang i-resist vertical at horizontal. So, ano to? Paano to? Nakapatong. So, ano po yung kapag perpendicular? So, tingnan nga natin. Ayun, may smooth pin or hinge tayo. Therefore, vertical, tsaka horizontal. Okay? So, paano naman dito? Ayun, may nakapatong tayo. Therefore, yung reaction daw natin ay perpendicular to the surface at the point of contact. So, kung ito po, syempre, yung surface natin, syempre, perpendicular siya sa surface. Okay? So, kung ito po yung surface natin, syempre, dapat perpendicular siya sa surface. Okay? So, tapos na ba yung reaction natin? Okay, no? So, tapos naman na sa ating external reaction. However, dito may internal reactions tayo. So, yung reaction niya, kapag ganito, meron tayong dot. So, siya din ay represented as smooth pin or hinge. However, tinatawag lang siya na internal support. Okay, so ito yung mga external supports natin. So, kapag within the force system siya, paano ba? O kung nasa combination siya or connection between two structural elements, meron tayong smooth internal hinge. Okay, internal hinge po yung tawag dito. And syempre, kung ano yung external hinge, vertical, horizontal. So, ganun din sa internal. Okay, vertical at horizontal. Okay po? So, ayan. Ganun yung paggagawa ng ating reaction. So, ibig sabihin, for example, dito, meron tayong nakapatong na
ladder. So, syempre, lahat ng mga contact, point of contact niya, nandun yung ating mga reaction. So, paano ito-drawing yung reactions niya? Ayun, no, smooth contacting surface, perpendicular to the surface at the point of contact. So, kung ito po yung ating surface, so, syempre, dapat siya ay perpendicular. So, kung ito po ay ating surface, so, dapat siya ay perpendicular. Ayun. So, ganun po yung paggagawa ng reactions at support. Okay. Ano pa? Ayaw na. Ayun. So, ayan. Ano namang kind of support or connection ang meron tayo dito sa force system natin. So, ayan po, no? Meron tayong light cable, yung ating unang-unang example sa type of connection. So, paano yan? Siyempre, i-drawing natin yung free body diagram. So, for example, kay point B, so, ayan, no? Tapos, meron siyang light cable or weightless link. So, kapag ganyan, siyempre, kung ano yung force natin, so, sabi, yung reaction daw is a force that acts in the direction of the cable or the link. So, acts lang in the direction of the cable or the link. Okay, so, ganun lang yun, no? So, kung gusto niyo naman, i-drawing ko rin tong part na to. So, ito yung ating horizontal member. Yan, meron tayo dyan. So, syempre, kung ina-isolate natin siya, ayan, no, may ganun din. So, yung atin daw, cable or link, so it acts in the direction of the cable or the link. Okay? So, yun po yung ating mga symbols. So, ayan. So, para mas maintindihan natin, gamitin natin sa sample problem. Okay? So, ano ba ulit yung gagawin natin? So, hanapin natin kung nasaan yung supports. So, syempre, ito yung ating supports. Meron tayong kay A, meron tayong kay B. And kay B, makikita natin yung drawing na to. Tingnan natin dun sa ating table. Mukha po siyang, ang drawing po niya ay isang roller. So, therefore, kapag roller, ang kaya niyang i-resist na forces ay vertical. So, sa kabila naman, meron tayong, okay, may hinge po tayo, no? So, ang kayang i-resist ng ating hinge, oh no, okay. Anyway, kayang force na kayang i-resist ng ating hinge ay, syempre, vertical at saka horizontal, no? So, kahit inclined pa po siya, ang forces na kayang i-resist ng ating hinge ay vertical at horizontal. So, ganun dito kay roller, ang kaya niya pong i-resist na force ay yung vertical or perpendicular din sa kanyang surface. Okay? So, ayan. Meron tayong reaction at B. Meron tayong vertical reaction, vertical at A. Meron tayong reaction, horizontal kay A. So, anong sinasabi ba dun sa ating sample problem? Determine daw natin yung magnitude of the reactions of the beam at A and B. So, hanapin natin yung reactions at A at reactions sa B. And then, neglect the thickness of the beam. So, para mahanap natin yung reactions at beam at reactions on the beam at A and B, so, syempre, gagamit tayo ng equations of equilibrium. So, equations of equilibrium, ano na naman yan? Yun lang yung palagi natin ginagawa na summation of forces vertical, summation of forces horizontal, at saka summation of moment, at sila ay equal to 0. Okay? So, gagamitin lang natin to kapag yung ating force system ay in the state of equilibrium. So, state of equilibrium naman to kasi hindi siya nag-accelerate at wala siyang speed. Okay? So, yun po yung, at yun naman yung ibig sabihin ng state of equilibrium. Okay? So, ano pang gagawin natin? So, ngayon, para mahanap natin yung reactions on the beam at A and beam on the beam at A and B, so, gagamitin lang natin itong ating equations of equilibrium. And to do that, so, makikita natin, no? Pwede na ba tayong gumamit ng summation of forces vertical? So, pwede naman. However, meron tayong dalawang unknown, tapos isa lang yung ating equation. So, therefore, hindi natin siya, hindi pa tayo makakasolve ng unknown. Okay, so, pwede na ba tayong gumamit ng summation of forces horizontal? So, ano ba yung mga horizontal forces natin? Ito, meron tayong horizontal, at itong component na to, merong horizontal. So, pwede na natin siyang gamitin dahil meron tayong one equation, one unknown. Okay, so, sige, pwede na natin unahin tong sa summation of forces horizontal natin. Okay, so to do that, meron tayong positive to the right. Syempre, summation of forces horizontal is equal to 0.
So, 0 is equal to, kung pakanan yung ating RH, A, so meron tayong negative RHA, positive syempre, minus doon sa ating horizontal component nitong ating force na ito. So, ano bang horizontal component niya? So, meron tayong 400 at ang kanyang horizontal component, ito pong part na to. So, kung ito ang ating theta, ito ay ang opposite. So, therefore, we are going to use sine function, sine 15. Okay, so ibig sabihin, si RHA ay equal, dun sa, ay kinokontra niya, si ating 400 sine 15. Okay, so si RHA is equal to, so solve natin ng solve, 400 sine 15 is equal to 103 point. And then, practicein na natin, no, na meron tayong 4 na decimal places. So, 7, 6. Okay. And then, yung kanyang, ano ba tawag dito? Kanyang units, ayun, newtons. Okay. So, ayan, no. So, kung before, ang hinahanap natin yung mga resultant ng ating force system. So, ngayon, nakakapag-solve na tayo ng reactions at supports, okay, or yung foundation, no, or yung, ng foundation ng ating structural member or structural element. Okay, so ito na, nakuha na natin na yung reaction daw, yung support at supports sa horizontal, meron tayong RHA. So, ganyan yung ginagawa natin bilang civil engineers. So, naghahanap tayo ng mga supports tsaka yung mga reactions or yung mga unknown. So, ganun din naman di ba? For example, meron tayong bahay. So, syempre, para ma-solve natin kung gaano kalakas ba yung kalaki na bahay gagawin natin. So, hanapin natin yung mga reactions at support. Pero, syempre, bakit hindi bahay yung sinosolve nyo? So, syempre, kailangan maintindihan muna natin kung paano siya ginagawa ng yung paisa-isa lang muna, no, mga beams. And, syempre, mahirap naman kung magja-jump agad tayo, nagagawa agad tayo ng bahay. Pero, ito na yung start kung paano natin siya ginagawa, no? Kung paano natin hinahanap yung mga forces sa foundation at kung paano tayo makakapag-design. Okay, so anyway, meron tayong horizontal force na RHA at siya daw ay yung 103.527 Newton. So anyway, nagamit na natin si summation of forces horizontal. So, ayan. So, ano pa yung pwede natin gawin? So, CFB nga, forces vertical. So, hindi nga pwede siyang gamitin dahil magkakaroon tayo ng one equation. Tapos, meron tayong 2 unknowns. Ito yung ating mga unknown. So, therefore, kailangan na natin gumamit ng summation of moment. So, kapag magsa-summation of moment tayo, katulad ng sinasabi ko sa inyo, palagi na yun nga, mag-summation of moment tayo dun sa force na maraming unknown. So, syempre, kapag dito tayo nag-summation of moment sa point A, so, syempre, kung ano yung nasa line of action ni point A, kung ano yung nasa line of action ni point A, so, therefore, wala siyang perpendicular distance, kaya siya ay magiging 0 or yung tinatawag natin na makakancel. Okay, so, that's why, yung reason natin, kakaroon tayo ng summation moment at point A. So, para maging pare-parehas na tayo, sige, yan, positive, so, ayan, clockwise, positive, summation moment at point A is equal to 0. Okay, so 0, syempre, ayan 0, yung summation daw ng ating moment is equal to, so, clockwise, positive, 600 newtons, so, syempre, force times, ano yung kanyang perpendicular distance? 4. And okay. So, ito naman, dito tayo. So, plus, counter, kasi siya ay clockwise, positive. So, 400 times yung kanyang, ano ba yun? Tawag doon? Components, yung kanyang vertical components. Okay, siya po ay cosine. Siyempre, kung ito yung ating, kung ito po yung ating adjacent. Okay, so, therefore, siya ay cosine. So, 400 cosine 15. Okay, force times distance natin. So, distance natin, 4 plus 8. And then, ano pa po? Siyempre, yung ating, yun, no? Ito yung ating reactions, yung ating unknown, which is counterclockwise. So, siya ay negative force, RB, times distance, 4 plus 8. Okay. So, solving simultaneously, therefore, yung ating reactions at B. Okay, pindot-pindot po tayo. 0 is equal to 600 times 4 plus 400 times
cosine, times yung 12 na ating perpendicular distance, cosine 15. Okay, minus 12x or 12 minus 12 RB is equal to 0. Okay, tama ba to? Mag-equal to 0 na pala ako before. So, ayan yung ating reaction moment at B. Meron tayong 506.3703. Okay, at ang kanyang units, syempre, newtons. Okay? So, yan po. So, nagamit na rin natin si moment. So, ngayon, meron na tayong RB. So, alam na natin yung, ano ba yan? Yung magnitude ni RB, no? So, therefore, pwede na tayo summation of forces vertical. So, bakit? Kasi known na natin si RB. Known na natin to 600. Ito, known na din natin 400, yung vertical component niya, cosine 15. So, therefore, meron na lang tayong isang unknown na vertical force. So, that's why pwede na natin gamitin upward positive summation of forces vertical is equal to 0. Okay, so therefore, 0 is equal to, okay, so dito muna tayo kay RVA, siya ay pataas, so siya ay positive. Si 600 naman siya ay pababa, therefore siya ay negative. So si 400 naman siya ay pababa, therefore siya ay negative 400. At yung kanyang components, syempre kung ano yung adjacent side, so ito yun. Siya ay adjacent, kaya siya ay cosine 15. And then si RB naman, siya ay pataas, so therefore siya ay positive plus RB. So kung i-rearrange natin itong ating equation, so ibig lang sabihin nito, si RVA daw yung ating supports plus si RB na yung ating support din. So ibig sabihin, pag pinag-plus natin to, ang kokontrahin niyang mga forces ay si 600 at saka si 400 cosine 15. Okay, so ngayon, pwede na yan lang, pinakita ko lang sa inyo na si RVA, tsaka si RVB. Ito. So ito, pag pinagsama ko, ibig sabihin, yung reaction, kaya niyang i-counteract or i-resist itong vertical forces na nasa ibabaw or yung mga bababa. Okay, so anyway, solving simultaneously, alam naman natin, itong si RB, ayun na, nakuha na natin siya. So, known na natin si RB. So, meron tayong one equation, and ito lang yung ating unknown. So, therefore, kaya nating isolve si RVA. And RVA is equal to 600 minus 400, plus 400 cosine 15 minus RB, siya ay 586.3703 newtons. So, RVA is equal to 400 newtons. Kung gusto niya maisulat pa yung 4 na 0, okay lang din naman, no? Tama pa rin yun. Pero ayan, to save time, meron tayong 400 newtons. So, nahanap na ba yung kailangan? So, meron na tayong magnitude that reactions on the beam at A and B. So, neglect the thickness of the beam. Okay, so kay reaction at B, meron na tayo nun. RB. So, ang sinabi kasi dito, hanapin daw yung reactions at beam A. So, pag pinahanap yung resultant ni A, so syempre, para malaman natin si A, so RA is equal to, yung Pythagorean theorem natin, yung syempre, yung X niya, horizontal niya, si RHA squared plus RVA squared. So, asan ba si RHA? Ayun, si RHA, ayun, si RHA. So, RVA, ayun, si RVA. So, anyway, pakita na rin natin. Is equal to 103.5276 squared plus 400 squared. And then, square root natin sila. Therefore, RA is equal to 400. Okay, square root of 400 squared plus 103.5276 squared is equal to, ayan, 413.1803 newtons. So, ayan po siya. Okay? So, yan, yung ating sample problem. So, hinahanap na po natin yung reactions at support. So, previously, ang ginagawa po ulit natin, hinahanap natin yung resultant ng ating loading. So, ngayon naman, ginagawa natin ay naghahanap na ng reaction sa support. So, kung before, action yung hinahanap natin. So, ngayon naman, tayo ay naghahanap ng reaction. Okay?
So, yun po yung ating sample problem. So, another one, sabi the overhanging beam daw is supported by a pin at A and two force strut BC. So, hanapin natin yung horizontal, vertical components. Ayan, sinabi na, no? Horizontal tsaka vertical component. So, hindi na sinabing resultant, no? Or reaction. Okay, so, sinabi na horizontal, vertical component sa A, tsaka reaction daw at B. So, ibig sabihin, hindi naman pinapahanap si C, no? So, pwede na lang natin i-isolate itong part na ito. And to do that, isolate natin. Tapos, meron tayong 600 dito, 600 newtons. So, meron tayong 1. Meron tayong 1. At meron tayong another 2 meters dito. Siya ay 800 newtons. Okay, so ito pala ay 600 newtons. So, asan yung supports natin dyan? So, ito, no? At ito ay sinabi na pin. So, pag pin or hinge, ang kaya niyang i-resist ay vertical at saka horizontal. So, kapag meron tayong B, o may force strut B tayo, or kung parang pwede rin natin siyang, pwede din naman natin siyang gawin na forces vertical at saka horizontal. Pero kapag ginawaan natin kasi yun, ayan, vertical tsaka horizontal. So, pwede rin kapag ginawa natin, pagka kinuha natin yung resultant ng horizontal tsaka vertical ng itong strut na to, so, ang kanya lang magiging resultant ay yung, ayan, si BC. So, ganun din dito, no? So, ayun, yung ating BC. Okay? So, ito naman, si ating reaction at A, horizontal pala, sorry. Okay. Horizontal A, and then reaction, vertical A. So, yan yung mga pinapahanap. Horizontal, vertical components ni A, tsaka reaction at B. So, pagka may inclined force, ano pong gagawin? Siyempre, unang-una, hahanapin yung ating components. So, para mahanap yung components nito, dito daw, meron tayong 1 plus 1, 2. Dito naman, sa vertical, meron tayong 1.5. Okay? So, syempre, para mahanap natin yung ating hypotenuse, so, 2 squared plus 1.5 squared, kasi square root natin siya, meron tayong hypotenuse na 2.5. So, actually, kung ayaw nyo na may mga point, mga decimal point, pwede nyo namang i-multiply siya sa 2, no? Bakit? So, ibig sabihin, ito magiging 3, 4, tsaka 5 na triangle. Okay, so, pwede naman yun kasi, pag ni-lowest term siya, ito naman yung magiging itsura niya. Pero anyway, medyo malito pa kayo doon. So, ito muna yung ating sundin. Okay, so, pwede na natin gamitin yung ating equations of equilibrium. Okay, summation force horizontal is equal to 0. Tsaka summation of moment is equal to 0. Okay po? And then, kapag dito, so ano po yung unang pwede natin gawin? So, magsa-summation of forces vertical na ba tayo? So, hindi pa po kasi meron tayong 2 unknowns and 1 equation. So, summation of forces horizontal na ba tayo? RA tsaka BC. So, parehas silang unknown, no? So, hindi rin po pwede. So, therefore, pwede na tayo ang pwede na lang natin gawin, mag-summation of moment. So, saan tayo ulit pwede mag-summation of moment? Dun sa force na maraming unknown. At pwede po yung gawitin dito kay RHA or tsaka kay RVA. Pwede rin naman kay BC kasi meron siyang horizontal component tsaka vertical component. Pero dito na lang tayo mag-moment kay point A. Okay po? So, ayun. So, hindi natin magamit si vertical. Hindi natin magamit si horizontal. So, magmo-moment po tayo doon sa maraming unknown. And to do that, pwede natin gawin. So, clockwise positive summation moment at A is equal to 0. Okay, so 0 is equal to clockwise is 600 force times kanyang distance. And then, si 800 Newton, siya rin ay clockwise. So, 800 times kanyang force tsaka distance, perpendicular distance, 1 plus 1 plus 2. Okay, and then ano pa? So, syempre si BC natin, no? So, si BC, and then yung kanyang vertical component. Ano ba yung vertical component ni BC? Meron siyang, ano bang kanyang
Tignan nga natin. Ang kanyang vertical component, ito, vertical over hypotenuse. So, meron tayong 1.5 over 2.5. So, 4 siya times perpendicular distance. Ano ba yung perpendicular distance niya? Meron tayong 1 plus 1. Okay? So, si BC daw. So, ayan, si BC. Meron tayong solving simultaneously is equal to 600 plus 800 times 4 minus si BC, no? Kasi siya ay counterclockwise, okay? So, si BC ay minus x times 1.5 over 2.5 times 2. Okay? Tingnan nga natin kung tama. So, si BC, meron tayo na 3 point. Okay, ano po yung mali natin? Tama ba yan? Okay, so mali siya, no? So, bakit? Kasi dito sa ating beam, hindi natin isinama yung ating, okay, meron siyang moment. So, kapag may moment, ang gagawin po natin, syempre, di ba, isasama lang natin dun sa, i-add lang natin na force times distance na kasi siya. So, siya ay clockwise, therefore, positive. So, ayan. And then, solving simultaneously, again. So, yung BC natin, siya po dapat ay 3,916.6667 newtons. Okay? So, yan yung ating BC. Okay. And then, ano pa? Kailangan natin yung, okay, si direction ni RHA tsaka ni VA. So, ayan. Meron na tayong, pwede na ba tayo perpendicular? Pwede na ba tayo mag-summation of forces vertical? So, pwede na, no? Kasi known na natin si BC. Tapos, meron na lang tayong 1 unknown para sa mga vertical na forces, no? So, 1 equation, 1 unknown, therefore, we can solve for, we can use summation of forces vertical. So, upward positive, summation of forces vertical is equal to 0. So, 0 is equal to RVA plus BC. Tapos yung kanyang vertical component, which is 1.5 over 2.5. And then, minus 600 minus 800. So, ilalagay pa ba si 900? So, hindi na, no? Kasi moment siya eh. Ang gino-consider lang natin ay forces vertical. So, hindi siya kasama dito sa summation of forces vertical dahil siya ay moment. So, ito hindi siya kasama sa summation of forces vertical natin dahil siya ay horizontal. Vertical nga yung ginagawa natin. Okay, so anyway, we know that BC, RVA, unknown si RVA, si BC. Na-solve na natin. Ito po siya. Plus 3916.6667 minus 600 minus 800. Meron na tayong 1 equation, 1 unknown. Therefore, RVA is equal to, tingnan natin, 0 is equal to x plus 3916.6667 minus 600 minus 800. Okay, so RVA natin is equal to, tingnan nga natin kung tama ba ito, minus 600. Ayun. So, hindi natin na i-multiply si 1.5 tsaka si 2.5. Okay, so ulitin natin. Dahil siya ay mali. Hop. Ang dami naman. So, nabura din lahat, no? Parang sinasabi na nung aking iPad, mali yung iyong solution. So, anyway, is equal to RVA plus we know BC. Yan. 3916.6667 times 1.5 over 2.5 minus 600 minus 800. So, yun na-solve natin na BC. Ito, i-input lang natin dito. Yun yung ginawa natin dito sa part na yun, okay? RVA is equal to, so, yung component ni, ano ba yan? BC, 1.5 over 2.5. So, solving simultaneously, RVA is equal to negative 950
50.00002 newtons. Okay? So, ano ibig sabihin niyan? Negative. So, kung siya po ay negative, so therefore, ito ay positive, no? Okay? So, kung hindi siya positive, siya ay negative. Kung hindi siya upward, therefore, siya ay downward. Okay? So, ano pong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin itong RVA, mali yung assumption na ginawa natin. So, yung totoo, or in reality, na na-experience niya na reactions or supports ay, okay, pababa po talaga siya. Dapat. Okay, so yun yung ibig sabihin kaya negative yung ating na-solve na reaction. So, dapat siya ay, in reality, siya ay pababa. Okay, so paano naman kapag kay RHA? So, pwede na natin gamitin si summation of forces horizontal dahil alam na natin na si BC ay 3916.6667. Okay po? So, to do that, pwede natin siyang gawin dito. So, positive summation of forces horizontal is equal to 0. Okay? So, ano po yung ginawa natin previously dito? So, ayun, si RHA daw pakanan. Then, si BC daw ay pakanan. Okay? So, kung sila ay parehas na pakanan to the right, so, ayun, no, to the right daw, siya ay positive. Okay, so parehas silang pakanan, walang so, most likely, makakakuha tayo ng negative na reaction. Okay, so, HA, positive, plus, syempre, yung ating BC, and then yung kanyang horizontal component, it is 2 over 2.5. Okay, yan na yun. So, anyway, 0 is equal to RHA na unknown natin plus yung ating BC, 3916.6667. And then yung nakalimutan natin kanina yung components. Okay, so 2.5. So, therefore, RHA is equal to 3916.6667 times 2 over 2.5. So, ayan. Meron tayong 333.33 okay. 34 newtons. Okay? So, ayan. Wala nang ligaw, no? So, tamang-tama. Pasok na pasok. So, anyway. Yan. Na-solve na natin si RHA, yung horizontal daw kay horizontal reaction at A. So, ayan. Oops. Sumobra. Ayun. Then, solve din natin yung vertical reaction at A. And then, solve din natin si force BC. Okay? So, ayun. Actually, ito po ay negative, no? So, ibig sabihin kapag siya ay negative, so, si RHA, ayun, no, negative siya. So, inassume kasi natin siya na siya ay to the right. So, ibig sabihin, ang totoong reaction niya ni RHA, dapat siya ay kaliwa. Okay? So, syempre, kapag ginamit na natin yung tamang assumption niya, so, magiging equal na sila kasi ito ay pakaliwa at ito ay pakanan. No? So, kung meron tayong pakanan na actions, syempre, yung reaction niya dapat ay equal and opposite na pakaliwa. Okay po? So, yun yung ating pangalawang sample problem. So, ito naman, syempre, yung ating susunod na sample problem, meron daw tayong disc D, meron tayong disc E. So, meron daw tayong weight na 200 pounds at 100 pounds respectively. So, syempre, kailangan i-determine natin yung largest horizontal force P na kailangan daw i-apply dun sa center of the disc E without causing the disc D to move up the inclined plane. So, ito, clue na siya, no? Disc D daw, na hindi daw dapat mag-move na inclined to dun sa ating plane. Okay? So, paano natin gagawin yan? So, syempre, kailangan i-identify muna natin yung mga types of connection natin or types of support. So, ano ba yung mga may connection dyan? So, ito, may connection, may point of contact, may point of contact, may point of contact, may point of contact. And to do that, kailangan i-drawing natin yung mga free body diagrams natin. Okay, so simulan natin sa free body diagram ni disc E. Okay, so ayan yung ating disc E at meron tayong force na P dito. So kay disc E, wait lang, ayusin na natin, gawin natin pula yung mga forces natin.
So, kay disk E, meron tayong force na P. And then, syempre, ano pa ba yung mga point of contact? So, may point of contact dito, may point of contact dito. So, kung ito yung ating horizontal, so, syempre, kung ito yung ating surface, so, dapat siya ay perpendicular to the surface. So, tawagin na lang natin siyang C. So, kung ito yung ating point of contact, so, syempre, ito yung ating tangent. So, therefore, dapat siya ay perpendicular doon sa ating surface. Okay? So, bakit po naging ganyan? Kasi tangent po siya doon sa ating circle. Okay? At tawagin na lang natin siyang N prime. Normal force na lang siguro. Okay? So, yan. N prime. Normal force. So, okay. So, ngayon, na-drawing na natin yung ating, ano ba ito tawag na? Free body diagram kay disk E. Kay disk E. So, ngayon naman, i-drawing din natin yung free body diagram kay disk D. Okay? So, para kay disk D, syempre, medyo mas lakihan pa siguro natin. So, ayan. So, syempre, kung ito yung kay disk D, so, by law of action and reaction, so, syempre, kung ano yung normal force na nararamdaman dito, so, equal din siya, no, sa force na ine-exert sa point na ito. Okay? And then, syempre, ano pa ba yung point of contact niya? Meron kay A, tsaka meron kay B. So, kay RB, meron tayo dito, normal kay B, tsaka kay point A. So, kung ito yung ating surface, so, syempre, dapat siya ay perpendicular doon sa ating surface. Okay po? So, yan. Yan na yung ating mga free body diagram. Okay po? So, yan. Pero, ayusin nga natin to. Medyo baka mahirap makita na siya ay equal and opposite. Okay? So, anyway, okay. Focus tayo dito sa point na to. So, ibig sabihin, yan, mas okay na, no? N prime, okay? So, kung ano yung ine-exert dito na N, so, syempre, ganun din dun sa kabila nating force. So, kapag may ganyan, syempre, paisa-isa lang muna, no? Ito muna yung, ito yung isang free body diagram natin. Ito pa yung kabilang free body diagram natin. So, mag-focus muna tayo dito kay free body diagram na kay disk E. So, para magawa natin yan, so, syempre, alamin muna natin kung tama na ba to. Nang ganun naman pag nag-quiz, diba? So, kailangan, alamin muna, double check muna natin. So, tama na ba tong mga ginagawa natin? So, meron na tayong forces, may forces. So, ano pa yung sinabi? Ayun, meron daw weight na 200 tsaka 100 pounds respectively. So, ibig sabihin, dito kay point E, meron pa tayong, ayan, weight na 100 pounds, okay? Tapos, para din naman kay point D, meron pa tayong weight na 200 pounds. So, syempre, ang weight, nag-a-act siya sa center of gravity. Kaya, nandito siya sa gitna. Okay po? So, ngayon, ang pwede na natin gawin is mag-isolate muna tayo or mag-analyze muna tayo ng isang free body diagram. And to do that, let's consider si disk E. Okay? So, pwede natin gawin dito, kahit mag-summation of forces tayo, masyado tayo maraming unknown. Okay? So, ibig sabihin, pagka ganito, wala tayong mga masosolve. So, kapag ganun, kailangan lang natin magsulat hanggang makakuha tayo ng mga makakuha tayo ng mga equations and masosolve natin yung unknown. Okay, so, para kay disk E, sulat na lang natin, no? Upward summation of forces vertical is equal to 0. Okay po? And then, so, ano ba yung mga forces vertical para kay disk E? So, meron tayong C na pataas, siya ay positive. Meron tayong 100 na pababa. So, siya ay negative. And then, itong N natin, meron siyang pababa, no? So, siya ay negative. Kaya lang, paano po natin makukuha yung kanyang components? So, syempre, para makuha natin yung kanyang components, alam naman natin meron tayong geometry, no? So, ayan, di ba pantay talaga sila? So, ibig sabihin, kung ang radius nito, ang radius nito ay 1, ang radius nito ay 1.5,
So, therefore, ito, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, yan. So, ito, ibig sabihin, kung ito ay 1, ito ay 1. So, therefore, this part is 0.5. So, ayun. 'Di ba? Tapos, ano pa bang pwede nating malaman? So, syempre, kung titignan natin dito sa part na to, kung ito ay 1.5, kung ito ay 1, so therefore, ito ay 2.5. So, ito na lang pala tayo mag-solve sa kabilang part ng ating angle, no? Mas makikita kasi natin magkadikit sila. So, anyway, para malaman natin yung ating angle, okay. So, sila ay nasa flat na surface. So, therefore, alam natin na ito ay 1.5. Alam natin na ito ay 1. So, okay. I-project natin. So, therefore, kung ito ay 1, alam natin na yung natitira dito ay 0.5. Okay, so kung alam natin na ito ay 1.5, kung alam natin na ito ay 1, so therefore yung ating hypotenuse ay 2.5. So to solve that, para malaman natin yung missing natin, so ang syempre gagawin natin, 2.5 squared minus 0.5 squared is equal to 6. So syempre, square root of 6 yung ating nakukuha na leg. Okay? Other leg. So, yan yung ating angle dito. Okay? So, sulat natin. Meron tayo dito na square root of 6, 0.5 at saka 2.5 na hypotenuse. Okay? So, therefore, dito kung ang ating syempre kung vertical yung i-consider natin, so vertical natin ay yung 0.5 over kanyang hypotenuse na 2.5. Okay, so kung makikita natin, meron tayong 2 equations, 1 equation, 2 unknown. So, ilipat na natin yung mga, okay na pala yun. So yan yung ating, sige, ito na lang yung tawagin nating equation 1. Okay? So, wala naman tayo masosolve, diba? Kahit mag-moment pa tayo dyan. Lalo na kapag nag-moment tayo, diba? Makakancel lahat ng forces halos kasi, ayun nga, halos pare-pare sila ng line of action. So, anyway, positive. Punta na tayo sa ating second. So, positive to the right, summation of forces horizontal is equal to 0. Consider sa ating disk E. Okay, so, ibig sabihin, so, summation of forces horizontal, meron tayong N prime. Okay, N prime yan. Times yung kanyang horizontal component. So, square root of 6 over 2.5. Is equal to yung ating P. So, ito po yung ating equation number 2, no? So, ayan. So, pagka ganyan, double check natin kung may nakakalimutan ba tayo dun sa ating mga ginagawa. So, meron tayo dito sa equation 1 natin. Si Cn prime. So, okay naman, no? And then, si ating force horizontal. Meron tayong P is equal to square root of 6 over 2.5. So, ayan. Okay naman. Square root of 6. Square root of 6 over. Double check. Over. Okay. Okay. So, okay naman siya. So, anyway, ayan. Nagawa na natin si disk E. So, pwede na natin i-consider si wala na tayong consider kay disk. Okay, kay disk D naman tayo. So, kay disk D, tingnan natin kung may masosolve tayo. So, okay, try muna natin mag-summation of forces vertical, siguro. O sige, vertical na lang, no? Para sa man tayong walang masosolve, mag-vertical, horizontal eh. Pero anyway, may inclined force tayo dito. So, therefore, kailangan nating malaman yung kanyang angle. Okay? Para malaman natin yung kanyang components. Okay? So, kung ang ating, ito yung ating angle. Oopsie. So, kung yan yung ating angle, ito yung ating theta. For example, ibig sabihin ito ay phi, complementary niya si phi. So, kung
So, kung ito naman ating angle, so, syempre, 90 degrees. So, ito ay 90 degrees. So, ito, ang ating theta ay, ayun, nandito sa part na ito. So, ayan. So, kung ito yung ating theta, so, ibig sabihin ito yung ating theta, at kung ang kanyang adjacent ay 3, so, therefore, yung adjacent natin ay, okay, dito na lang. Sige. Adjacent natin. Oh, sige, pwede na, ganyan na lang. Si 3, si 4, syempre yung ating hypotenuse ay si 5, okay? So, yan, kayo consider disc D. Okay? So, matrabaho talaga siya, no? At pwede ko magpa-quiz ng ganyan. Mukhang exciting. Anyway, consider disc D. So, para kay disc D naman, okay, pwede na tayo upward positive summation of forces vertical is equal to 0. So, ayan. Sulat lang natin yung mga pwede nating alam, no? So, ganun din sa quiz. Kung wala kang masagot, sulat mo lang yung mga equations na pwede mong gamitin. Okay, so anyway, summation of forces vertical, negative si 200, siya ay pababa, therefore negative. Positive, pataas si B, so siya ay plus, positive. So, si A, meron din siyang pataas na component. So, pataas. Ayan, no? So, therefore, meron tayong A, force A. Tapos, yung kanyang, syempre, component, vertical, is 3 over 5. So, syempre, ang ating normal force na N, siya din ay may components at siya ay pataas. So, positive N prime times yung kanyang vertical component. Ito yung kanyang vertical. Therefore, 0.5 over 2.5. Okay? So, ito meron tayo, equal siya sa 0. Meron tayong equation na ito. So, punta naman tayo kay forces horizontal. Equation number 3. So, positive to the right, summation of forces horizontal is equal to 0. So, therefore, ang mga horizontal natin, meron tayong A. So, 0. Oops. So, 0 is equal to A times yung kanyang horizontal component. 4 over 5 minus. Syempre, yung ating N prime, meron din siyang horizontal component. Yung horizontal niya, ayun, square root of 6 over hypotenuse. Okay? So, meron tayong equation number 4. So, ayan. Meron na tayong 4 equations at yung ating unknowns. 1, 2, 3, 4, 5. 4 equations. Tapos, meron tayong 5 unknowns. So, ano pa yung, saan pa natin kukunin yung isa? Yung isang equation or yung isang unknown para magkaroon tayo ng 4 equations, 4 unknowns para makapagtuloy na tayo ng solve. Okay, so, ibig sabihin, hindi pa siya nasa equilibrium, no? So, bago tayo magtuloy dun sa ating dito sa ating solution, let's remember, meron tayong isa pang given, no? So, hanapin daw natin yung largest horizontal force, P, na pwede i-apply natin without causing the disk D to move up the incline. Okay, so para ma-solve natin yan, so, ibig sabihin, si disk D, na dapat daw, hindi daw siya mag-move ng incline. So, therefore, dapat si B, para pagka pinush natin itong si P, ayan, pupush natin si P. So, therefore, yung largest horizontal P, ibig sabihin is kapag yung ating B, yung normal force niya, syempre, kapag nakapatong lang yan, di ba, weight lang yan. Equal siya sa, almost equal to weight. However, habang ipupush natin si P, hanggang, mag-move dapat ito ng pataas dun sa ating incline, no? So, kapag nangyari yung largest horizontal force P, para malaman natin yan, so, isa-set natin yung normal force natin dito sa B na magiging 0. So, bakit 0? So, syempre, kapag habang nilalakasan ko itong si P, yung normal force natin ay mag-shrink siya na mag-shrink hanggang magiging 0 na siya kapag siya ay papunta na doon sa ating incline. Okay, so dapat i-require natin si NB na maging 0 siya. So, therefore, dito sa ating consider this D, si B daw pala equal siya sa 0. Okay, so meron na tayong A dito and N prime. Meron tayong A dito at saka N prime. So, parehas yung ating unknown. So, therefore, dito sa equation na to, meron tayong 2 equations tsaka 2
unknowns. Okay? So, ayan, pwede na nating isolve dito. Okay? So, solving simultaneously. So, paano siya isosolve? So, tingnan nga muna natin kung tama ba itong ating mga, ano to? A, okay, 4/5. Okay. So, ang ating horizontal, okay, and yeah, A, okay, minus, okay. So, ating vertical, 200, okay, negative siya. Si B, syempre, naging 0 na. Si A natin, 3/5 and prime, positive. Okay. So, ayan, solving simultaneously. Kokopyahin natin, no? Pero anyway, try nga natin. Sige. Equation 3 natin, ilipat natin sa kabila. So, si equation 3, siya ay equal to negative 200. Excuse. 0 is equal to negative 200. So, 0 naman na si B ay pukli. Ayan, so plus A 3/5 plus A 3/5 n prime 0.5 plus n prime 0.5 over 2.5. So, yan. Tapos, dito naman sa ating equation number 4, A 4/5. So, Z0, wait lang. Equation number 4. So, 0 is equal to A times 4/5 minus n prime square root of 6 over 2.5. Okay, over 2.5. So, ayan. So, itong si equation 3, pwede natin siyang i-rearrange. 0. Okay, pwede natin siyang i-arrange na 3.5a plus n prime 0.5 over 2.5 is equal to 200. Okay? Tapos ito naman, pwede, si equation 4, pwede natin siyang i-rearrange na okay, parehas ng itsura nito na parang x plus y is equal to constant c. Okay? So, A, 4/5 pala yan. So, 4/5 A minus, ganun din pala, n prime square root of 6, 2.5 is equal to 0. So, kung gagamitin natin dun sa ating calculator, meron tayong 2 equations, 2 unknowns. So, therefore, mode set up. Tapos, gamitin natin yung equation of a function. So, it is, magsasimulate tayo ng equations and meron tayong 2 unknowns. So, kung makikita natin sa ating calculator, meron siya nakalagay na x plus y is equal to 0. So, ganun yun, no? Ito yung x plus y is equal to 0. So, hindi natin siya pwedeng gawin na x plus y is equal to 0, no? So, siguro, I'll have a separate video kung paano natin kukuha ng 2 equations, 2 unknowns. Pero I'm sure, alam niyo na rin naman yan dahil may mga example at dun sa quizzes natin. Ganun yung mga ginagawa natin, no? Or kung gusto nyo, pwede nyo naman gawin dito. For example, A is equal to n prime square root of 6 over 2.5. Tapos itong 4.5 ililipat lang dun sa kabila. Pero ayun, technique dito sa calculator. I-input lang natin yung mga unknowns and then si calculator na yung bahala na maglabas ng ating mga unknowns. Okay, so solving simultaneously. So, we will have yung 3/5. Input lang natin yung ating mga knowns, mga values. 0.5 divided 2.5. 0.5, divided by 2.5. Okay, tas equal siya sa 200. And then, 4/5 minus, so negative square root of 6 divided by 2.5 is equal siya sa 0. So, therefore, ayan, lumabas na yung ating A or yung X sa calculator. Meron tayong 262.0204 at ang kanyang units, syempre,
pounds. Okay, and then pagka clinic nyo pa, nag-isa pa kayong equal, so lalabas na yung n prime natin, equal siya sa 213.938. So round up natin, 7 dapat siya, round up, so pounds. So yan, finally, nakasolve na tayo ng dalawang unknowns. Okay, so ngayon, para masolve pa natin yung the rest of the unknowns, ayan no, i-input lang natin, nakuha na natin si n prime, pwede na natin makuha si p, and yung n prime, okay, n prime daw, so n prime, lagay natin n prime in equation 2 natin. So ano ba yung equation 2? So n prime 6 over 5 is equal to p. So n prime square root of 6 over 2.5 ba is equal daw sa p. Tingnan nga natin kung tama. Baka mamaya mali ng kopya. So tama. So anyway, input lang natin si n prime. Ano bang value ni n prime? Ayun. So 213.9388 times square root of 6 over 2.5. Huwag kalimutan yung components. Is equal daw sa p. So p is equal to okay. Balik na ulit tayo sa mode 1 ng ating calculator. So 213.9388 times square root of 6 over 2.5. So yun, ang ating p. Equal siya sa 209.6164 pounds. Okay? So yan. So ano pang pwede natin gawin para mahanap na natin si C. Okay? So ayun, no? Okay, actually, nahanap na pala natin si P, no? Yun lang na may pinapahanap, si largest horizontal force P. Pero anyway, hanapin na rin natin si C. Okay, so, n prime in equation 1. Equation 1. So, ayan. Ano ba yung equation 1 natin? Kokopyahin lang natin. 0 is equal to C. 0 is equal to C. Ano pa ba? Minus 100 minus n prime times 0.5 over 2.5. So, tama ba yan? Tingnan niya natin. Ayan, minus 0.5. Okay. So, yun, si n prime. Ano ba yung n prime natin? So, ayun, lalagay lang natin si minus 100 minus n prime. Ano yung n prime natin? 213.9388 times, syempre, yung component, 0.5 over 2.5. Then, yung C natin would be equal to, so 0 is equal to C minus 100 minus 213.9388 times 0.5 times 2.5 is equal to, so ayan, 143 yung ating whole number, pero hindi ko alam kung mamahalin ko pa yung estudyante ko kapag nangopya, no? So 142 na lang muna. Just kidding. Anyway, so yan, 77, pero round up, kaya siya ay 8 pounds, no? So, ayan. Ayan na yung ating mga na-solve. So, ang saya, diba? Kasi ang dami nating na-solve na reactions. So, masaya din kayo kasi yun yung pinasok natin, pagiging engineering. At grabe naman yung mga aso na yan. Ay. So, yan yung sample problem natin para sa discs. Okay? So, sana yan yung lumabas sa exam. Joke lang. Anyway, moving on. So, ayan, meron din tayong example para sa cables and links. Okay? So, kapag ganyan, ang gagawin natin para sa cables and links natin, so, syempre, mag-isolate tayo siguro. Usually, yung ginagawa. Pero, una, syempre, since supports yung ating pinag-aaralan ngayon, so let's identify muna nasaan ba yung mga supports. So, ito yung support natin. Meron tayong, meron tayong hinge dito kay D. Meron din tayong hinge kay A. So, walang sinabi, pero since yung drawing niya ay pa-triangle at wala namang gulong, so, usually, hinge support yung ganyan, okay? So, kahit tumingin kayo sa mga sample problems sa mga libro, ganun naman yung ginagawa natin. Okay, so para to do that, lagay na natin yung ating mga supports. Okay, so kapag hinge, kaya niya i-resist si horizontal tsaka si
vertical. So, kung gusto nyo, pwede naman siyang dx, tsaka si dy. Okay, pero sanay lang siguro ako ng reaction at d, ganyan-ganyan. So, may vertical A, tsaka HA yung mga ginagamit ko. Pero anyway, kay A, meron tayong, siya ay hinge, kaya niya i-resist yung ating horizontal forces. Tsaka pag hinge, kaya niya i-resist yung vertical forces. So, paano yan? Okay, so kaya ba natin pwede natin gamitin yung summation, equations of equilibrium natin, okay? Summation of forces horizontal is equal to 0. Summation of moment is equal to 0. So, kaya ba natin summation of forces vertical? So, hindi, no? Meron tayong one equation, dalawang unknown. So, kaya ba natin mag-summation of forces horizontal? So, hindi, kasi meron tayong dalawang horizontal at one equation, two unknown. So, kaya ba natin mag-moment? So, moment sa point na maraming unknowns. So, meron pa rin tayong dalawa. So, sa mag-moment sa point na maraming unknowns, meron pa rin tayong dalawang unknowns. So, paano yan kapag ganyan? Okay? So, kapag ganito, wala tayong magamit na equations of equilibrium, no? So, kapag ganito, another technique na ginagawa natin is yung i-isolate natin yung ating A, B, C, yung ating mga force system, no? So, paano natin i-isolate yung ating force system? So, usually, pwede tayo mag-pass ng imaginary cutting plane para itong si forces AX natin tsaka si force AY natin, yung resultant na lang yung kanyang lalabas. Okay, so parang kasi kung ano yung tension na nararamdaman kay point A, so ibig sabihin yun yung magnitude din na nararamdaman dun sa ating supports. Okay? So actually, kapag i-drawing natin yung tamang itsura nito, siguro ganyan yung magiging itsura niya dapat, no? Kasi ito yung tension na nararamdaman dito sa tension A. So dapat yung kanyang resultant or reaction opposite and equal in magnitude. Pero anyway, kapag ganyan, yun nga, wala tayong masolve dito sa equations of equilibrium. So, yung another technique is isolate natin yung free body diagram natin. So, i-drawing natin siya ng panibago and dapat may magiging itsura niya ganito, okay? Kay point D, so meron tayong dx, meron din tayong dy, then dito, syempre yung force F natin, yung tension niya. Okay, ano ba yung kay F natin? Meron daw mas mabigat si F syempre. At saka kita naman sa drawing, no? Mas mababa yung kanyang itsura. So, mas mabigat siya. Tapos, meron tayong 20 dito. Okay, drawing lang natin yung free body diagram natin. So, ayan. And then dito sa tension A, imbis na isulat ko lahat dito, no? Ang gagawin na lang natin is ganyan na lang, okay? So, siya ay si tension A, B. Ito yung okay, papakita ko. Ayusin nga muna natin. So, yung rope natin, syempre. Yung rope natin. And then, yung tension na nararamdaman ni A, T, A, B. So, ganyan. Ito yung force system na i-consider natin, okay? dx, kasi dy. So, ganyan. Kapag ganito na yung ating force system, so, bakit nga ulit ganito yung ginawa natin? Para si AX tsaka si AY, ang makuha natin sa kanya ay yung resultant na lang, no? Yung kanyang, ito yung resultant niya na TAB. So, kung ano, yung nararamdaman ni tension AB dito, so, syempre, kung action and, by law of action and reaction, kung si action ni tension AB ay pag ganito, so, therefore, yung resultant ng ating reaction ay opposite and equal in magnitude. Okay po? So, ayan. So, let's start solving, no? Okay? So, pwede na tayo mag-moment dun sa point na maraming unknowns. Okay? So, mag-moment na tayo. Clockwise positive summation of moment sa maraming unknowns, which is point D, is equal to 0. Okay? So, clockwise. So, ito ay mga counterclockwise. So, syempre, 0 is equal to negative 40 times kanyang perpendicular distance. So, kanyang perpendicular distance ay 2 minus 20 times kanyang perpendicular distance 2 plus
2. So, ano pa? Syempre, plus, positive, yung ating tension at AB. Okay, so si TAB natin. So, si TAB, ano ba yung kanyang mga, ayan, yung kanyang angle. So, si TAB meron tayong, ayan no, tignan natin, 1.5 tsaka 2. So, 1.5 tsaka 2. So, syempre, Pythagorean theorem, 1.5 squared plus 2 squared is equal to square root of answer. So, meron tayong 2.5 na hypotenuse. So, actually, yun nga, kung ayaw nyo ng decimal places, pwede natin siyang i-multiply sa 2, no? So, bale, ang mangyayari doon sa triangle natin, meron tayong 3, 4, 5 na triangle. Actually, yung 3, 4, 5 triangle na yun, lagi siyang gamit na gamit sa mga problems, no? So, kung magsosolve pa kayo ng maraming problems, so, ma-encounter nyo yung 3, 4, 5 na triangle natin. Pero anyway, para hindi po tayo malito, ito na lang yung ating sundin. Pero, ayan. So, tuloy na natin yung ating equation. So, pwede natin i-consider yung ating TAB. So, yung vertical muna, no? Positive vertical. So, ayan, clockwise moment. So, pag vertical, syempre ito yung nakatayo, vertical over hypotenuse. So, TAB is equal to 2 over 2.5. Syempre, force pa lang yan. Times yung kanyang perpendicular distance. So, kung ito yung ating TAB, so, syempre, yung ating perpendicular distance, so, ito yung kanyang components, okay? So, ayan. So, ang perpendicular distance niya, nandito, so, 2 plus 2. So, 4 yun. Paano ba yan? I-drawing, kulang ng space. Anyway, try natin. Times 4. Perpendicular distance, 4. 4 yun. Ayan, medyo pinilit pa, no? Pero anyway, kay TAB naman na tayo, na horizontal. So, si TAB, ayun, no? Clockwise din siya. So, anyway, so positive din siya. So, TAB times 1.5, yung kanyang components, over 2.5 times kanyang perpendicular distance. So, kung ito ay 2 meters, ito ay 1 meter. So, syempre, ito ay 1 meter. So, equal siya sa 0. So, ayan, pwede na natin ma-solve si tension AB, no? Kasi, ayan, no? Meron lang tayong one unknown. Meron tayong one equation, one unknown. So, therefore, si TAB raw is equal to, ganyan natin, negative 40 times 2 minus 20 times 4 plus TAB, syempre, 2.5, 2 over 2.5. Tapos, unknown si TAB plus 1.5 times 4 over 2.5 over x. So, solve. So, parang may konting kakaiba. Alam ko na kung bakit. Kasi, yung mass natin, kilogram siya. So, hindi siya naka-4. So, therefore, kailangan i-multiply natin siya sa 9.8. So, kaya pala may kakaiba. No? So, ayan. So, tignan nga natin. Parang, tama na ba to? Parang mali pa rin yata, no? Tingnan ko nga. So, anyway, ipakita muna natin. Yan. So, siya ay 20 kilograms times 9.8. Dahil mass yung given, hindi pa siya naka-force. Okay, si F natin, siya ay 40. Okay, chok. Times 9.81. Okay, so dapat dito, i-multiply natin. Well, wait lang. Gusto ko muna malaman kung saan ako nagkamali. So, una, wala tayong 9.81 dito. So, negative. Perpendicular distance. 1.5 over 2.5. Over 2.5. Equal to, tama naman. 1 plus 2, TAB. 2.5 over 4. Over 2 over 2.5 pala. 2 over 2.5. Okay, times 4.
minus. So, okay. Yun lang naman yata yung mali natin. Wala tayong 9.81. So, bura. Uy, parang sa art school, di ba? Si Pintado, bura. Pero anyway, ayan. So, siguro, para maiwasan natin tong pagkakamali natin na to, another thing na pwede natin gawin is, yun nga, kapag may nakita tayo na kilogram, so automatically, dapat i-multiply na natin siya sa gravity. So, dapat alam na natin yan as engineers. Pero kung di nyo pa alam, huwag kayong mag-alala kasi, di ba? Force is equal to mass times acceleration. So, kung mass natin, 20 kilograms. So, i-multiply lang natin siya sa acceleration. So, syempre, yung gravity natin siya ay acceleration, di ba? 9.81 meters per second square. So, acceleration siya, no? So, ayun lang. Force is equal to mass times acceleration or yung gravitational force. O kung gusto nyo, weight is equal to mg. Pero kung ayaw, para hindi nyo makalimutan to, so, father over mother is equal to anak. Diba? Dali lang tandaan. Father over mother, magkakaroon ng anak. Pero anyway, ilagay na natin siya dito, no? So, 20 times 9.81, siya ay, ito ay 196.2. Let's see, 40 times 9.81 is equal to 392.4. So, father over mother is equal to anak. Newton's law. Ano ba yan? Second law ba yun? Gravity. Di ka na maalala. Pero anyway, input na natin. So, 196.2 tsaka si 392.4. Okay? 40, parang, ito ba ito si 40, no? Tingnan nga natin to. Si 40, dapat, ayun, mali. Si 40, okay. Dapat siya lang ay, baliktad pala yung, ano ko. Hindi, yung lagay ko, dapat dito si 40 sa kabila. Oops, ayan. 392.4. 392.4. Okay, so, syempre 40 times 2. Dito dapat siya. So, 392.4 minus 196.2. Okay, so let's start solving. 0 is equal to negative 392.4 times 2 minus 196.2 times 4. Okay. Plus TAB, 2 times 4x over 2.5 plus TAB, 1.5x over 2.5. Okay? Ayun. So, shift solve. Solving simultaneously. Lumabas na 0.5 to 6. At ang kanyang, syempre, newtons na to. No? Kapag multiply natin yung kilograms sa ating, ayun, kanyang units, siya ay newtons. Okay, meron na tayong TAB. Okay, so ano pa? Determine, ihahanapin daw natin yung ating sag Y. So, para malaman natin yan, i-isolate natin yung mga free body diagrams. Okay, so, point B tsaka kay point C. Okay? So, meron na tayong TAB. Alam na natin si TAB. So, para malaman natin yan, yung sag C, hanapin natin yung mga free body diagrams. Gagawin natin yung free body diagrams. Okay, so, considering point B. So, point B. Considering point B, meron tayo dito. So, meron tayong TAB. Alam na natin si TAB. So, alam na natin, meron tayong E. It is a known. Tapos si TBC. So, hindi natin siya alam. Okay? So, doon naman sa kabila, considering kay point C, considering point C, so, meron tayong TBC, syempre. I-diretso na. Yan, meron tayong TBC, point, meron tayong F, then meron tayong, ayan, D. Tension TCD. Okay? So, ayan. So, anyway, considering point B, considering, ay, isog natin, no? Okay, pwede na pala yan.
considering free body FBD ni B. So, summation of forces, magkakaroon tayo ng two equations to unknown. So, summation of forces, vertical is equal to 0. So, therefore, alam na natin na meron tayong TAB. So, 0 is equal to TAB times yung kanyang components. Ano ba yung vertical tsaka horizontal? Okay. So, sulat na lang natin. Alam naman na natin to eh. 1.5, 2, tsaka 2.5. So, si TAB, ang kanyang vertical, okay, 2 over 2.5. So, minus si TBC sine. So, di natin alam yung kanyang, hindi natin alam yung kay TBC. So, let's, alam mo na, ano muna natin, assume muna natin na yung kanyang theta ay nandito sa part na ito. Okay? So, wala pa, hindi pa natin alam eh. Kasi tignan nyo, 2. Meron tayong 2, pero hindi natin alam yung vertical, tsaka hindi din natin alam yung horizontal. Diba? So, mag-assume na lang muna tayo dito na. Ito yung ating theta. So, sa TBC, yung vertical component niya ay, syempre, sine theta. So, yun. Yan yung ating equation 1. So, horizontal naman, to the right, positive, summation of forces, horizontal is equal to 0. So, 0 is equal to, wait lang, not sa ating summation force vertical, kalimutan natin si E. And si E, alam natin na siya ay 196.2 Newton. So, si TAB, known na rin. Pwede na pala eh. Kasi si TAB, alam na natin siya, diba? Diba? So, ayan, pwede na natin siyang i-solve si TBC. So, anyway, ayusin natin. Ang dami namang, ayun. Marami-raming burahin. Parang ayaw na niyang mabura. Pero anyway, pintado ulit. Bura. So, ayan, pwede na pala nating ma-solve si kasi meron pala tayong unknown na theta. Okay, so tuloy lang pala natin. Tuloy lang kasi wala tayong theta, no? Okay. So anyway, continue. TAB, TBC, saan na tayo? Vertical, so minus. Ano yung minus natin? Ayun, 196.2. Right. 196.2. Summation. Ayan. So, 0, forces horizontal is equal to TAB. Ano ba yung horizontal? 1.5 over 2.5. So, siya ay to the left, siya ay negative. So, si TBC to the right, siya ay positive. So, TBC cosine theta. Dahil hindi natin alam yung theta. So, kapag ganyan ang ating gagawin, so, therefore, pwede natin i-equate na si TBC. TBC is equal to TAB, which is known natin, over 2.5. Tapos, sige na, papakit. Hindi, ito na yun. So, ito, ang ginawa ko, ito, TAB, trinanspose ko dun sa kabilang side. Kaya siya ay naging positive. And then, ito, i-over ko dito na siya ay all over cosine theta. So, therefore, itong TBC natin, pwede na natin siyang i-equate dito sa ating equation number 1. Okay, so equation 2 in our equation 1. So, ayan, ganyan yung ginagawa kapag solving simultaneously. No? So, pinapasok lang natin itong ating mga equation. So, equation 2 daw kay equation 1. So, 0. Ano ba equation 1 natin? Diba ito? Ayun. So, ano ba equation 1 natin? Diba ito? So, alam na natin si TAB. Okay. So, ano ba ulit si TAB? So, nasolve natin. 413. Okay. 526. So, 0 is equal to
TAB for 13.0526 times yung kanyang component, 2 over 2.5 minus TBC. So, ano daw yung si TBC natin? So, si TBC natin ay equal siya dito sa part na to. So, si TBC daw minus TAB. So, for 13.0526 times kanyang component, 1.5, 2.5, all over cosine theta times, ayun no, may sine theta pa tayo. So, alam naman natin, yung sine theta over cosine theta is equal to, okay, siya ay tangent theta, no, from our trigonometry. So, 0 is equal to 4/3, okay, iyan na natin to, okay, 0.526 2 over 2.5 minus 13.0526 over 1.5 over 2.5. Siya na ay magiging tangent theta. Umabot ka. Ayun, tangent theta. No, ayan, oh. Diba, sine over cosine theta is equal to tangent theta. So, therefore, solving simultaneously. So, makukuha natin si tangent theta is equal to, haba, 0 is equal to 413.0526 times 2 over 2.5 minus 413.0526 times 1.5 over 2.5. So, oops. So, si tangent theta natin ay 1.3333 at ang theta natin is equal to arctangent of 1.3333, and it is equal to arctangent of 1.3333. Ayun, lumabas na rin 53.1294 degrees. Okay? So, yan po yung ating tangent theta. So, tama kaya to? Para double check nga muna natin. Baka may mali tayo. So, si TAB natin. TBC. Meron tayong TBC. TAB. For 13. Okay. Horizontal. TBC. Minus. Okay. So, si vertical natin, meron tayong 413 to, okay, minus TBC sine, minus 196. Okay, and then solving simultaneously, si TBC raw natin, cosine times sine. Okay, tignan ko nga, baka naman may hindi ako na input. 0 is equal to 413. 0.0526 times 2 over 2.5 minus 413.0526 times 1.5 over 2.5 x. Shift solve arctangent. Tingnan nga natin. Arc, tangent. Parang may something sa aking calculator. I-click clear ko muna. Okay, arc, tangent. Plus 196. Ayun, kaya naman pala, hindi na siya nagkasya, hindi natin nailagay si 196. Okay, kaya naman pala, wala na kasi, hirap talaga mag-solve. 196. So, ito, kailangan natin siyang mailagay. So, kailangan meron din tayong 196 dito. No? So, ito, dapat,
andito yung part natin na 196. So, pwede ko naman siyang i-transpose doon. Meron pa tayong plus 196.2. Plus 0. Okay. So, ayun, kaya mali. Kasi si TAB, hindi natin nailagay, yung sa equation 1 natin, hindi natin nakopya yung ating negative 196.2. So, ayan. So, anyway, solving simultaneously na naman. So, 0 is equal to 413.0526 times 2 over 2.5 minus 413.0526 times 1.5 over 2.5 x. So, syempre, yung ating, ayun, 196.2. Ayan, 0.2. Shift solve. So, ayan, yung bali yung ating magiging tangent. Ito pala. Ito rin pala. So, magiging 0.5416. Round up. 7 na siya. 0.4417. So, yung ating tangent theta. Arctangent 5.417 is equal to, ayan, kaya pala parang may mali. So, ayun, 28.4444 degrees. So, ayan. So, ngayon, nalaman na natin yung ating arctangent, yung ating degrees na ating theta. So, ang pwede natin gawin dyan is yung isosolve na natin yung ating sag, no? Dun sa ating YC. So, para magawa natin itong sag natin, so, pwede natin sabihin na, paano ba? Bigger triangle. Maggagawa tayo ng ratio and proportion. Okay, so, syempre, itong tangent, itong theta natin na to, di ba dito siya kay BC, no? So, si BC ay yung ating, dito yung ating theta. So, para malaman natin itong si sag YC, so, pwede na natin sabihin na itong part na to, siya ay si sag YC minus 2. So, ito yung part na to, no? Si sag YC minus 2. And then, alam naman natin na ito ay over 2. And alam naman natin na yung ating theta ay 28.4444. So, may drawing na ba sa simula? Nagamit ko na pala. So, therefore, para malaman natin kung ano yung sag YC natin, so, syempre, kung tangent theta is equal to opposite over adjacent natin, diba? So, tangent theta is equal to opposite over adjacent. So, tangent 28.4444 is equal to opposite YC minus 2 over 2. So, therefore, YC is equal to, so, ayan, ay, malapit na. 4444 is equal to x minus 2 over 2. Shift solve. So, ayan, yung ating sag YC is equal to 3.083. So, round up, siya ay magiging, from 3 siya ay magiging 4. And then, yung ating units, syempre, it is meter. So, yun yung ating sag YC. Yan, hanap na natin siya. So, determine para the tension developed in each cable. Pero, anyway, so, meron na tayong TAB, no? So, para mas mapabilis natin yung ating discussion, so, iiwanan ko na lang sa inyo si TBC tsaka si TCD. So, si TBC, alam nyo na dapat yan, di ba? Ito lang gagamitin nyo, yung mga summation of forces sa bawat free body diagram. So, si TBC, dapat may makuha kayo na 281, around 281 newtons. And then, si TCD, dapat may makuha kayo na around 358 newtons. Okay, so yan po yung pagkuha ng ating sag YC. Pag meron tayong ganitong klase ng
problem, no? So, pinapakita ko lang sa inyo na kapag meron tayong cable or link, na yun nga, yung force natin ay nasa direction of the cable or our link. Okay po? So, yun yung ating sample problem para sa cable and link. So, ayan, another example, no? So, sinasabi na dito naman, ang iniba kasi may given na maximum tension of 400 newtons. Okay, so kapag sinabing may given na maximum of 400 newtons, so saan natin ilalagay yung maximum, no, na 400 newtons? So, kapag ganun, syempre, kung ang mangyayari kasi niyan, dun sa ropes natin, so kung sino yung may steepest slope dito sa TAB, TBC, tsaka si TCD, so siya yung merong pinakamataas na tension. So, therefore, syempre, kung sino yung pinaka-steep na slope, so siya yung may maximum tension. And in this case, ang pinaka-steep na slope ay si TBC. Okay? So, ibig sabihin, ay TAB. So, ibig sabihin, kapag ganito, ang maximum tension nyo, i-assign nyo na si TAB is equal to 400 newtons. Okay, so, para mas mapabilis yung ating discussion, so, syempre, iiwanan ko na sa inyo and practice problem nyo. So, dapat may makuha kayo na sag YC na equal to, wait lang. Okay, 3.03 din ba? So, ano ba yung nakuha natin dito? 3.08 pala dito. So, dito kayo sa YC, dapat may makuha kayo na 3.03, around 3.03 meters. Okay? So, ayan yung inyong sample problem para sa inyo. Kung natutunan nyo yung ating previous sample problem. Okay? So, ayan, our last and final problem. So, ito, meron tayong given na truss. Okay? So, madali na lang to. Okay? So, medyo hinirapan ka talaga yung mga sample problems natin kasi parang ang tatamad nyo maghanap ng sample problem no? Pero anyway, ayun. So, para ma-expose kayo sa iba't ibang uri ng ating mga problem. So, ito, ang ating susunod na sample problem. Meron naman truss. Okay? Tapos, ito naman yung ating mga kind of reaction. So, at roller B daw, meron daw tayo maximum load of 3 kilonewtons. Okay? So, determine the largest magnitude of each forces F para daw masustain natin yung ating truss. Okay, so kapag ganyan, ano yung gagawin natin? So, syempre, ayun, no, meron tayong given, no? Roller daw at B, merong 3 kilonewtons. Pero anyway, before that, identify muna natin kung ano ba yung ating mga supports. So, dito sa ating problem, ano po ulit yung ating supports? Okay, dito sa point A, meron tayong hinge support, no? Kasi wala naman siyang gulong So, ibig sabihin, kapag hinge support po, meron po tayong kaya niyang i-resist ang forces horizontal. Kaya niya ring i-resist ang forces vertical. So, meron tayong R, HA, tsaka meron tayo dito na R, VA. So, kapag naman dito, meron tayong roller. So, ang kaya niyang i-support ay, okay, perpendicular po. Okay, perpendicular yung ating roller, perpendicular to the surface, to the point at the point of contact. So, ganito yung itsura ng ating RB. Tapos, ito yung ating theta. Syempre, 45. Or kahit naman sa kabila. Ano ba? Okay, theta, dito ang theta. Natin na 45. Okay? So, 45 degrees. So, ayan. Ano pa? Given natin. So, sinabi sa roller B daw, kaya niya ng maximum na 3 kilonewtons. Okay, so kung kaya niya na 3 kilonewtons, so therefore, ang ating hahanapin ay yung ating F. So, paano natin gagawin yan? Pwede tayong gamitin natin yung ating mga equations of equilibrium. So, summation of forces vertical is equal to 0. Summation of forces horizontal is equal to 0. Tsaka yung moment ay equal to 0. Ito yung ating equations of equilibrium. So, pwede ba tayong mag-vertical? So, meron tayong dalawang vertical na unknowns in isang equation. So, therefore, di natin siya pwedeng gamitin. So, kay horizontal, pwede ba natin siyang gamitin? Pwede naman gamitin, kaya lang meron tayong dalawang unknown na horizontal force, si component ni B, tsaka si RHA. Meron lang tayong isang equation. So, therefore, yung kung gusto nyo ng quick na solution, most likely, yun yung mag-moment tayo dun sa point na maraming unknowns. At yung point po na maraming unknowns, yun ay
kay point A. Okay, so to do that, gawin na natin positive clockwise summation moment at A is equal to 0. Kasi si RB na lang yung matitira, makakancel si RHA at si RVA dahil wala silang perpendicular distance. Okay, so kung gusto nyo, pwede nyo namang gawin na F times perpendicular distance, F times perpendicular distance, F times perpendicular distance. Pero, para mas mabilis, sige na, pwede naman siya na, okay, F times, so yung kanya mga perpendicular distance, 4 times 6, so siya ay clockwise, so siya ay positive, minus yung ating RB. So, RB natin ay cosine 45. Okay, siya ay 3 kilonewtons and cosine 45 times perpendicular distance. So, pagka horizontal, walang perpendicular distance. Pero kapag vertical, walang perpendicular distance. So, cancel. Pero kapag horizontal distance, kanyang, sige, kung gusto, sign na nga isulat natin para di kayo malito. Actually, parehas lang naman yung cosine 45 tsaka sine 45, diba? So, sine 45, ito yon. So, kanyang distance, perpendicular distance ay 2. Okay. So, meron dapat, ito na yung equation natin. Meron tayong 2 unknowns, 1 equation. However, alam natin na si RB, siya ay, ayun no, 3 kilonewtons daw yung kaya niyang i-sustain. So, alam natin na si RBI siya ay 3. So, tanong, so ma'am, bakit po naging ganito yung kanyang itsura? So, actually, okay, papakita ko itong sa part na to, positive summation moment at A is equal to 0. So, pwede rin naman, no, kaya lang, medyo matrabaho kasi F times 2 plus F times 4 plus F times 6, 2, 4, 6, tama. Diba? Is equal, minus 3 sine 45 times 2. So, medyo mahaba kasi to. So, pwede naman natin siyang i-factor, no? Kunin lang natin yung kanyang common. So, ganun din. So, F plus 2 plus 4 plus 6. Kasi kapag dinistribute natin itong si F dito, ganun din naman. 2F plus 4F plus 6F. Diba? So, yun lang yung pinakita ko dito kung bakit naging ganito. Okay? Minus 3 sine 45 times perpendicular distance na 2. Pero anyway, solving simultaneously, malalaman natin na yung largest F daw na pwedeng ma-support nitong ating reactions be equal to, okay, F2, 4, 6. Okay, 0 is equal to F, ano ba yung F? Okay, wait, X, alpha X. Yun. 2 plus 4 plus 6 X minus 3 sine 45 times 2. Yan, shift solve. So, yung X daw natin ay 0.3535. Okay, 6 na siya. 6 kilonewtons. However, dun sa ating tanong, ayan, naka-newtons siya. So, dapat ang sagot natin ay, ganyan sa board exam, no? Minsan may excite ka, nasa choices yung ating sagot. Pero yung pala, mali naman yung ating sinasagot kasi hindi yun yung tinatanong. Okay, so F is equal to 3. Gagawin natin yung kilonewtons, gagawing newtons. 3539 newtons. Okay? So, yan po. That ends my presentation. So, ayan. Sana marami kayong natutunan dito sa ating lesson ngayon. So, ayun. The references or the reference that I've used for this presentation, yun nga, yung ating nasa PDF file, Structural Analysis by Hibbeler, 8th edition. So, ayan. Sana marami kayong natutunan and thank you so much for listening. Maraming salamat.